yung sinabi nung yung sinabi nung ang sabi nung nanay mo, yung parang bilin niya pagka magbo-boyfriend ka. Nag-promise po ako sa kanya na hindi muna ako Isa. Hindi ka magpapaisa. Opo. Ah, Lalo na nung nag-Viva Max ako kasi yun nga po yung parang stereotype ng mga tao, di ba? Pag nag-Viva Max, basta-basta na lang, kunting aya lang, pwede na. So, parang gusto mong baguhin yung ano na yon, yung image na yon. Hindi naman po sa gusto kasi ayun naman po talaga yung sinet kong standard sa sarili ko. Saka siguro pwede na rin na para mabago na rin yung tingin nila bilang sa amin, sa mga babae na nasa Viva Max. Okay. Pero bilang isang Asi Acosta, syempre, parang ang dami-daming gustong manligaw sa'yo. Yung ganyan. Ano-ano ba sila? Yung mga nanliligaw sa'yo? May artista ba? Mayroong... Opo, mayroong artista, mayroong hindi artista. Ano-ano yung mga hindi artista? Businessman, mga ganyan. Mga engineer, ganun. Wow. Nagpapakilala muna sila na engineer ako, na doktor ako, na lawyer ako, mga ganun. Okay. Tapos ano nagiging reaction mo? Ayun, actually nagpapakilala lang sila tapos gusto daw nila akong makaklose or maging girlfriend, ganyan. Tapos, so parang ako, wow, agad-agad, di pa nga kilala, napanood mo lang ako, bakit ganun? Okay. Pero di ko po nire-replyan yung mga ganun. Kasi ayoko nga pong may issue, tsaka bago po pag ganun, sinasabi ko po sa manager ko. Okay. Paano ka nila nakikilala? Through social media? Yes po, social media. Okay. Sa Facebook ba yan? Instagram po. Sa Instagram. So, sa Facebook po kasi tinanggal ko yung setting na na-chat ako kasi ang Okay. dami talaga sunod-sunod tapos hindi ko pitigil sa pagtunog yung phone ko kaya tinanggal ko. So ano yung parang yung nagme-message sa'yo, thousand o may million yata? Thousand pa lang naman po. Hindi pa lang tayo maabot sa million. Gano'n. Pero hindi ka na-in-love sa mga mga co-star mo. Hindi po kasi bago gawin yung mga eksena or script reading pa lang ganyan, tinatak ko na sa sarili ko na this is just work. Let us all be professional. Ganun. Okay. Sa tingin mo ba ngayon, at this point of your career, tingin mo ba na-achieve mo na yung mga gusto mong ma-achieve bilang artista? Hindi pa po. Hungry pa po ako sa achievement. Okay. Ilang taon ko ba nung nag-umpisa ka? 1 year pa lang po. Kaya Hindi, hungry ibig pa. sabihin yung yung edad mo Edad. 18 kaka-18 ko lang po. nung nag-umpisa ka mag-artista. Opo. So ibig sabihin wala pang 1 year? 1 year na po. 1 year na. Kaka-19 ko lang po noong January. Walang nagkumokontra sa pamilya. Ano sinasabi niya? Nung una po, kahit ako ayaw ko. Tapos in-explain na lang sa akin ni Mudra, saka nung mga nakakasama ko pong artista pag may meeting sa Viva. Oo. Nagtatanong-tanong po ako kung okay ba talaga, ganyan. Sabi nila, stepping stone mo, ganyan. Nasa iyo kung aangat ka o hindi, basta galingan mo sa lahat ng ginagawa. So ibig sabihin parang siya, parang hindi ito yung talagang original plan mo bilang artista. Parang naging ko gamble. Gamble. So, Okay. kaya hindi po ako, nagsabi ko kasi sa sarili ko na hindi muna ako mag-aral ng 1 year, tignan ko yung career ko kung may mangyayari ba o wala. Oo. Tapos ngayon yung may nangyayari naman po, hindi pa po ako nag-aaral din. So na-set aside mo na yung pag-aaral. Opo. Ano ka na ba? College? Magpa-first year college pa lang po dapat. Anong kukunin mo dapat? Dentistry po Kaya dapat focus talaga pag nag-aaral. Okay. So dentistry sa Sa CEU or sa CEU. Fatima. Bagay na bagay ka sa CEU. Thank you po. Maraming ganyang mukha sa CEU. Talagang gano'n. Kala ko may question ka. Anong type mo naman sa lalaki? Yung type ko po, ano po ba? Appearance or sa ugali? Physical muna. Physical, hygiene, mabango. Gusto ko yung mabango kang tignan, unang kita pa lang natin. Saka yung eyes, dapat parang gusto ko tinitignan mo yung soul ko. Oo. Ganon. Mataas yung
hinahanap ko Oo. talaga ni Tig. Tsaka, ayun, ano pa ba? Sa ugali naman. Sa ugali. Siyempre, unang-una, mabait. Tapos, ano, character din. Ganun. Para, kasi marami akong bagay na gustong pag-usapan na wala akong masyadong namimit na naiintindihan ako. Ayun, si Direk Mac, nakakausap ko siya about sa mga malalalim na bagay. Pag ano, may shooting, tapos pag-usapan namin yung eksena ng gagawin. Yun, malalim po yun para sa akin yun. Kaya dapat mga matatalinong tao yun. Mababangot, matatalino. Opo. Parang pastor ang hinahanap mo. Pastor nga po tatay ko eh. Okay. Ayaw mo Okay. yun. Pero hindi ko po close yung... Yun ta. Okay, okay. Ano yun? Parang nag-rebelde ka ba? Eh, hindi po. Hindi ano, naman. Before pa po ako magkaroon ng muwang, iwalay na po yung parents ko. Okay. So, hindi kayo nagkakausap ngayon? Or... Nag-try po akong mag-reach out sa kanya para naman makilala ko siya kasi growing up, naiingit ako sa mga taong kompleto yung family. Okay. Kaya, pero hindi nag-work kasi iba yung ano niya eh, paniniwala niya sa paniniwala ko. Okay. So, hindi kayo, anong age ka nung namalaya mo na nandyan siya? 15 ko or 16. Okay. So, hindi naman pala siya yung, as in, batang-bata ka pa. So, nagkaroon din kayo ng parang exchange of ideology, mga ganyan. Opo, tapos hindi ko lang din po nagustuhan yung mga sinabi niya kasi ano, parang sorry, hindi naman sa lahat pero hindi kasi lahat ng religious na ayun yung actions nila sa mga sinasabi nila. Oo. Parang ganun yung Okay. Pero ano ka ngayon? Catholic ka? born again. Born again. Parang ganun din yung sa daddy ba or papa? Or Po, daddy or papa? Ano bang tawag? tawag ko. Wala po eh, hindi ko kasi sa close. Mama. Si mama. Gudra, mama. Talaga hindi mo siya natawag man lang na... Pero ano, may time na tinry ko, sabi ko, tinry ko lahat. Pa, dad, daddy, mga ganong tawag. Hindi ko kasi alam yung tatawag ko. Pero ang sinabi niya naman sa akin, ano na lang, tatay. Tatay na lang. Simpleng tao lang naman po yung tatay. Okay. Kaya tatay to. So yun ang ano mo ngayon, yung parang ano mo sa buhay na magkalapit pa rin kayo, mag-reconnect or something. Sana po. Oo naman kami ng chance na makapag-bonding bilang Father and daughter. father and daughter. Oh. Sana. Kasi ano eh, hindi naman natin masasabi yung panahon. Oo. Baka magsisi pa ako na sabihin ko, sana pala na nag-reach out ako, ganyan. Nag-reach out ko naman. Well, sabihin, wala ka namang kasalanan doon. Opo, nag-reach out ako pero huwag niyo mo umayak. Ha? Naiyak ako pag nag-uusapan niyo. Ay, sorry. Ay, sorry. Sige, wag na natin pag-ugat. Sorry. Sorry, pinaiyak ka namin. Binibigilan ko ako eh. sorry. Ngiti ka na lang. Oo. Ganda-ganda mo pa naman pag umiiyak. Pero sana nga po, magkaroon kami ng chance magkaroon. Nang reconnection. Bilang tatay at anak. Kasi, yun nga, nangihinayang ako sa panahon. Oo nga. Oo nga po. Kaya nga po, yung eksena namin ni Miss Jacqueline na, yung nalaman ko na totoo si Badong. Ayun, yun din yung naalala ko na, ganito kaya kami ng tatay ko pag nag-meet kami. Magiging maayos din ba kami? Nag-meet naman na kami, pero yung, kasi nung nag-meet kami, parang puro pangangaral yung sinabi niya sa akin sa mga simbahan, gano'n, dapat ganito ka, dapat ganyan. Hindi ako nagkaroon ng chance na makilala ko siya bilang siya talaga. Alam niya na yung work mo? Hindi ko po alam kung alam niya, pero for sure alam niya po. Oo, alam na yon. Kasi sikat na siya eh. Oo naman. Si Acosta. Pero yung Acosta is your Sa papa ko po. real family name mo talaga? Oo. Okay. So siguro proud rin siya. Kasi Sana po. dinala niya yung apelyido niya. Sana. Sorry at napaiyak. Okay lang po.
Pero alam mo, isang araw magiging best actress ka. Thank you po. One of these days. Lalo na kung gagawin mo yung talagang mainstream movie na sa theatrical, yung palabas, mas makikilala. Nakalinya ka kay Miss Jacqueline. Salamat po. I dare you to fix me. I'm crossing the line again.